natin. Yun. 1 2 3. Okay. Repair natin itong electric fan na ito. Ito yung tatak nyo, standard. Ayaw daw gumana. Ngayon testingin natin kung anong problema. Saksak natin ito 20. Tapos i-on natin ito. Dito i-on natin. Ayan o, ayaw gumana siya. Gawin natin number 2. Wala siya. Tapos number 3. Wala. Dapat ito ikot itong ilis eh. Tara, samahan nyo ako. Repair natin ito kung anong problema nito. Paklasin natin dito cover nya, mga ilis eh. Tanggalin natin ito yung tornilyo dito sa crankcase nya para mag-swivel. Tapos ito, 4 na tornilyo dito sa motor na. Dahil walang power yung kanyang motor eh, hindi natin alam kung sira na ang motor o ano. Kailangan ma-check up natin. Pati itong tornilyo na ito. Natin kung anong problema niya. Hindi natin ito capacitor. Yan. Yung motor niya, tanggal na natin. Ngayon, tingnan natin ngayon ang thermal niya. Linisin natin dahil puro alikabok, anting-anting. Dahil ito nasa labas itong thermal niya ito, Diyos. Dahil ito tinalian natin lang eh. Siguro ni-repair na ito eh. Hindi na ito yung original na tali, kaya kailangan ito paklasin natin. Kasi ito yung thermal fuse natin. Ngayon alamin natin kung pagalaw na niya ito. Tuloy natin ito. Yan. Ganito lang, tanggalin natin ito. Ito yung thermal niya oh. Kung makikita mo yung bilog ang thermal niya, yung iba kasi nito lapad ito. Ngayon ang gawin natin, i-recta natin yan kung nadyan lang ang problema kasi wala siyang power eh. Kaya natin, katid natin ito. Ayan, pinat na natin. Ngayon, pwede rin itong i-tap dito sa capacitor, alin man dito sa dalawa na ito. Namimili tayo dyan kung alin dyan ang pwedeng i-tap. Kasi para malaman natin kung okay.
Ganun na lang ang gawin natin para hindi na tayo magbaklas dito, para hindi natin magalaw ito ba kasi maputol pa itong mga wire na ito. Direktan na lang natin. Dito tayo kumuha sa isang capacitor, dalawa itong capacitor na ito. Kukuha tayo ng isa rito, tapos itatap natin ito kasi ito line ito ito yung line 1 kunin natin itong isang ito. Right. Tuloy natin yan. Tapos balatan natin. Ngayon nabalatan na natin ito yung line 1 nya. Pagbalat naman tayo ng isa dito sa capacitor, kuha tayo ng isa rito kung alin ng tama dito sa dalawa. Ngayon kung mali dito, doon tayo sa isa kukuha. Ito yung pambalat natin kutsilyo kasi pagkan mapuputol pag yung cutter. Babalatan na, palalabasin lang natin yung wire. Saka natin ipupulupot itong binalatan natin na ito. Alam. Kuha lang tayo ng isa dyan. Well, balatan na natin. Ipulupot natin itong isa na ito. Kung dyan ang connection ng capacitor nya. Yung sa linya, yung line 1 nya. Kasi yung thermal niya dito nakatap sa isang linya ng capacitor Ngayon i-assemble natin, testingin natin kung iikot siya. Ano mga telikabok. Matigas pala Hindi makaikot siya kasi sira yung bushing. Tingnan natin kung pwede, kung papalitan natin bushing. Kaya siguro bumigay itong thermal niya. Gawin natin, baklasin natin itong mga ilis para makita natin bushing. I-assemble lang muna natin ito para hindi magasgas yung motor nya. Iyan muna natin ang tornilyo kasi papaklasin natin yung guard at saka ilis Isa lang muna para baklasin natin itong guard kasi stuck up yung harap ng bushing. Tingnan natin kung pwede pa yung bushing o langis lang. Kung kailangan palitan natin. Ay, tanggalin natin itong gas. Tanggalin natin ito front cover. Ihain natin shafting kasi magaspang yan. Ngayon, tanggalin natin itong tornilyo natin ilagay. Kasi kinabit lang natin yan kanina para hindi magasgas yung motor niya. Tanggalin ngayon natin. Yan. Ito nga yung harap na ito, stuck up matigas. Ngayon gawin natin dyan. Tingnan natin yung busot. Tanggalin natin yung tornilyo rito sa neck nya. Yun.
Ito, tigas. Yan. Kaya bumibigay minsan yung thermal dahil kaya nag-stack up yung bushing niya. Kaya nasisira, hindi siya makaikot. Kaya pag uminit ang motor, ibigay yung thermal niya. Lagay natin, tanggalin natin ito kung pwedeng palitan. Yan. Kung papalitan, wala lang siya. Ito yung langis, oh. Yan, oh. Kaya nag-stack up siya. Tingnan natin kung pwede pa yung bushing. Kaya lang magaspang pa ito. Dapat maliha ito kasi hindi makadaan dito dahil puro kalawang yun. Yan. Ang isa natin ito para medyo dumulas. Pampadulas. Yan. Kanina hindi natin matanggal kasi magaspang ito, puro kalawang, kaya niliwan natin, kaya ito dumi. Basahin natin ng langis para matanggal natin yung mga talibaba, yung mga dumi. Tapos punasan natin, tanggalin natin yung mga madudumi. Pagka na pwede pa ito, shafting niya katulad dito, pwede pa yan. Kaya nag-stack up lang, ganyan lang gawin nyo sa electric pan nyo, madumi. Kaya kung ang electric pan nyo yung umaandar pa tapos medyo mahina, dapat langisan na ninyo. Kasi pag pinirsan ninyo, hihinto na, bibigay na yung thermal nya. Kaya dapat pag alam mong mahina na electric pan mo, lalangisan mo na. Kasi ganyan ang nangyayari, oh. Natuyo ang langis, stack up na, hindi na siya makaikot. Kami yung kabila malinis, oh, basa pa kasi yan may langis pa. Ngayon ang gagawin naman natin itong bushing nya, langisan natin, linisin natin, tanggalin natin yung madudumi na yan para malaman natin kung kailangan pang palitan o mariremedyohan pa. Linisin lang muna natin, pansinin na natin yung madudumi. Tapos yung bushing, linisin natin yung loob kasi maraming mga talibaba, madudumi yan. Langisan natin, langisan natin ulit para malinis natin yung loob ng bushing. Kuha ka lang ng isang malinis na basahan, ibalot mo dito sa dulo ng screw, kasi pasok mo dito sa loob ng bushing. Yan, linisin mo lang na ganyan, oh. Dadala na yung nasa loob nya. Yan, ganyan ang paglinis ng bushing. Ngayon kung talagang may tama na ito, kailangan palitan ito. Ngayon hindi pa naman, yun na natin papalitan. Tapos langisan ulit natin. Tapos itong shafting, langisan natin. Subukan natin kung okay siya. Yan, oh. Oh, di ba malambot? Oh. Ano yun na, tigas niyan, eh. Wala pa, okay pa ang bushing niya, oh. Ibig sabihin, linis lang natin. Ngayon, gawin naman natin, i-assemble natin, tapos pandarin natin yung motor kung okay yung top natin kanina doon. Kung mali, papalitan natin, nilagay natin doon sa kabilang linya. Ngayon, assemble natin. Langisan natin ito para malaman natin kung okay na yung sa motor nyo. Dulas, oh. Langisan na rin natin itong likod. Natin yung langis, yung shafting nya. Tignan natin 4 na tornilyo. Yan, oh. Mga
apat lang naman ito, mabilis lang ito. Pukpukin natin, konting align. Oh, lambot. Isa pa rito. Yan. Ay, saksak natin kung okay na siya. Naka-on na ito, number 1. Saksak natin, 220. Tignan natin kung saan ang ikot niyan. Ayusin natin itong plug. Pagpaka na ng ikot yan, okay, hindi na tayo magkabago ng koneksyon. Hop, kaliwa. Oh. Ngayon, babaguhin natin ngayon ang koneksyon dito sa kabila. Kasi yung top natin dito, mali. Tapos ngayon, dito natin ilagay sa kabila. Umiikot na sa pakaliwa. Ilagay natin ngayon itong terminal na ito dito sa kabila para magkanan. Ganyan lang naman ka-simple ang pagka-connection yan. Tanggalin natin ito. Itong itinap natin. Saka natin balutan ng tip. Ngayon, saka tayo magbalat ngayon dito ng isa. Dito na yan. Sure na ito sa kabila. Kulay itim siya. Balatan natin ito. Kasi pag yung pang-cutter ang pinambalat natin, mapuputol eh. Ito eh, parang palalabasin lang natin maliwa siya eh. Eh pag kaliwa yan, ang hangin niya sa likod. Kahit pag pinersa mo, masusunog ang motor niya. Ayan. Nandito na sa kulay itim oh. Connection natin oh, nandito na. Dati dito sa pula eh, nilagay natin dito sa itim. Ngayon, testingin ngayon natin kung kakanan na kasi kaliwa kanina eh. Naka-on na yan sa number 1 ito dito. Kunin natin. Ayan oh. Kumana na siya oh. Kung nakikita nyo, umiikot yan oh. Pakanan na. Kahit lagay natin number 2. Oh. Yan. Number 3. Okay na oh. Hindi na mapigil oh. Ibig sabihin okay na siya. Ang gawin naman natin, balutan natin ng tape. Tapos i-assemble na natin. Yan. Ganyan lang kasimple ang magdirekta sa motor. Pag sira ang thermal nitong motor mo, yung tinatawag na bypass, irekta mo lang dyan sa may capacitor, yan dalawang linya ng capacitor. Pag doon ka nagtap sa isa at baliktad ang ikot, baguhin mo, doon ka sa kabila mag-tap. Katulad nitong ating connection, baliktad kanina. Ngayon, nandito na. Binaliktad natin. Pakanan na yan. Okay na yan. Hindi na siya masusunog ang motor. Kasi pag doon sa kaliwa, sunog ang motor nyon. Kasi mali ang linya. Kaya ito, testing lang. Kaya madali malaman agad natin. Okay, simulan natin. Ito. Front cover nya. Para malaman natin kung maandar na siya. Guard. Ayan natin. Ayan natin ang guard lock. Ayan lang, tama lang higpit. Kasi pag sobrang higpit, mabibiyak ito. Huwag natin ilis eh. Tapos pang-guard. Pakaliwa, tantahan din lang higpit. Kasi pag sinobrahan mo ng higpit, puputok. Okay, simbol natin. Gawin natin, testingin natin ngayon. I-off muna natin ito. Ito, 220. Lagay natin number 1. Ayan, umiikot na siya. Number 2. Umiikot. Number 3. Medyo may na lang capacitor niya, kaya ganyan. Kaya dapat mapalitan natin capacitor. Okay. Yan na, okay na siya. Andun lang ang problema sa motor, sa thermal niya. Nag-stack up yung bushing, kaya ayaw gumana. Kaya bumigay yung thermal.
Ganun lang kasimple, nung pinakita ko sa inyo kung paano i-connection at saka yung itatap yung wire, yung line 1 para din sa capacitor. Ganun lang kasimple. Kung may electric pan kang ganyan ng problema, dapat ganun lang gawin mo. Panoorin mo lang yung mga video ko. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat din sa inyong suporta. Thank you. Kakabit na lang natin itong backover. Yan o.